Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, isi-share ko sa inyo kung paano magluto ng Bicol Express. Paborito po namin to mga Bicol. So ngayon lang talaga, bihira lang makapagluto kasi medyo iwas-iwas na sa pagkain ng pork. So ito po yung mga sangkap na kakailanganin natin. Siyempre, pinakauna po ang pork. Liempo po yan, pinili ko, kalahating kilo. Then, syempre, yung alamang, 1/4 lang po na kilo ng pure gata, coconut milk. Then, 3 tablespoon cooking oil. Gagamit po ako ng isang buong sibuyas na puti, 5 cloves of garlic, then yung siling labuyo. Lalagyan ko rin ito ng siling haba. Tapos, luya na malalaki lang. Para tatanggalin ko siya pagkakain ako. So, mag-start na tayo. Lagay natin yung cooking oil. Painitin lang natin. Medyo marami pala yung 3 tablespoon. Painitin lang natin, then ilagay natin yung sibuyas. As usual, lagi ko pong inuuna sa pagluluto ko yung sibuyas. At pag medyo malambot-lambot na to, saka ko palang sinusunod yung ilagay yung bawang. Then antayin lang natin na medyo mag-golden brown yung bawang bago natin ilalagay yung baboy. So 1/2 lang po yan na 1/2 lang na kilo ng liempo. Liempo kasi gusto ko yung medyo may taba-taba. Ganon. Pinahiwa ko na rin siya doon. Sinabi ko pang Bicol Express. So ganyan yung kinalabasan niya. Igisa lang natin siya sa sibuyas, bawang at luya. Then dadagdagan ko po ito ng tubig para maging mas malambot. Lumambot talaga ng gusto yung ating baboy. So ang purpose po ng paggisa sa luya, sibuyas at bawang para matanggal yung pagkakaroon niya ng amoy baboy. Ayan. Ganyan lang siya. Then, bago ko ito tatakpan, kailangan malagyan muna siya ng 2 basong tubig. Maliit lang po yung baso na gamit ko. Pero siguro enough na to para palambutin natin yung karne natin. Yan, 2 basong ganyan, maliit lang na baso. So, depende na sa inyo kung gusto nyo na malambot, mas dagdagan nyo pa po yung tubig na ilalagay nyo. Ayan. Tatakpan na natin. At papakuluin ko ito ng mga 30 to 45 minutes. Ganon. Hindi masyadong malakas yung temperature ng kalan. So, hayaan lang natin siyang lumambot. Ayan, after 20 minutes, ganyan na po yung naging itsura niya.
Natuyo na kaagad yung tubig na 2 baso na nilagay ko. Pero hindi pa rin naman siya masusunog. Mantika na yung sabaw niya. Inilalagay ko na yung alamang. Yung alamang po ang ginawa ko dyan, piniga ko yung ano niya, yung sabaw. Kasi di ba yung pag bumili ka ng alamang, may sabaw-sabaw yun. So piniga ko po siya kasi pag hindi ko siya pipigain, magiging masyadong maalat yung Bicol Express ko. Ayan, ganyan na siya. Tapos tatakpan ko siya ulit maya-maya. Ngayon ilalagay ko na yung siling labuyo. Ang dami, anghang. So, baka mapansin nyo po na bakit buo yung siling labuyo kasi ako yung Bicolana na hindi ako masyadong mahilig sa sobrang anghang. So, pag ganyan lang yung siling labuyo, tinanggal ko lang yung mga dulo. Konti lang yung anghang niya. Pero maanghang pa rin siya pero hindi ganun kaanghang. Konti lang talaga yung pagkamaanghang niya. So, yun. Sabay ilalagay ko na rin po yung gata. Ayan. Wow, sarap. Sarap ng amoy niya. Kung nandito kayo, maamoy nyo. Pero since nanonood lang kayo, so medyo mararamdaman nyo na rin na medyo nagmumukha na siyang masarap. Ayan. So, ispeso yung gata natin kasi hindi ko yun nilagyan ng tubig. Pinapiga ko lang siya ng pure. Walang tubig. Then, konting halo lang. Tapos, ilalagay ko na rin yung siling haba. Para mas lalo nang maging mabango yung ating Bicol Express. So, medyo may konting innovation na sa Bicol Express ko. Hindi kagaya pag gumagawa talaga ng Bicol Express yung lolo ko. Talagang 3/4 sa dami yung sili. Konti lang talaga. Mga 1/3 lang talaga yung makikita mong ganyan. Laman, saka alamang. 3/4 talaga yung sili. So, hindi ko kaya yung ganun. Hindi ko kayang kumain ng ganun kaanghang. Kaya yung akin para medyo may konting twist na to kasi pangkabataan na yung lasa nito. Hindi na pang matatanda na mga original na mga Bicolanos na talagang feeling ko na mamaga yung tenga at mga labi ko kapag kumakain ako ng ganung kaanghang. Ayan, after ilang minutes, ganito na po yung itsura nung ating niluluto. Ang Bicol Express natin. Ganyan na siya. After ilang minutes na medyo nasa mahinang apoy lang siya. So, kung mapapansin nyo, hindi siya natutuyo. So, tamang-tama na yung lasa niya. Di na kailangang asinan kasi nga may nilagay tayo kaninang alamang. Maalat na kasi yun. So, sakto lang din yung pagkakapiga ko nung katas nung alamang. Kaya, sakto lang din yung lasa niya. Hindi siya maalat, hindi rin naman siya matabang. So, halos luto na po yung ating Bicol Express. Pero gusto ko medyo mabawas-bawasan pa yung
sabaw. Gusto ko yung medyo sunog-sunog yung ilalim. Yung parang, alam mo yon, yung naaamoy mo na talaga na medyo medyo sunog-sunog na parang amoy latik na ganun. So yun. Tapos mga ilang minuto pa ilalagay na natin siya sa serving bowl. Yan. Ganyan na yung itsura niya. So sobrang konti na lang talaga yung ano niya, yung sabaw niya. So actually po luto na siya at malambot na rin yung yempo na nilagay natin. Ayan. Konting halo na lang kasi medyo dumidikit na po siya ngayon. Dumidikit na sa ilalim. Yan, kailangan galaw-galawin. Ayun, habang ginagalaw ko siya, feeling ko nakakatas yung sili. At feeling ko medyo naaamoy ko na umaanghang na siya. Yung nabili ko atang siling haba, ito yung siling haba na maanghang. So ngayon guys, tapos na yung ating niluluto. I-off na natin yung ating kalan. Ayan, nasalin na natin sa isang serving bowl yung ating nilutong Bicol Express. So ayun, sana may natutunan na naman kayong bago sa akin ngayong araw na to. At salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa mga videos na ina-upload ko. Sa mga hindi pa naman po naka-subscribe sa aking channel, click nyo na po ang subscribe at ang notification bell. Thank you po!